You need to see this beautiful 3-story property. Provision for 4 bedrooms at 3 toilet and bath, na may lot area na 52 square meter at floor area na 94 square meter. At meron ka pang parking space na partially covered. Dito lang yan sa Istana Tansa Villas. Good morning everyone, this is Justin Espulambergo, your real estate agent. Today, nandito tayo sa Barangay Amaya, Tansa, Cavite para ipakita sa inyo isa sa pinakamagandang property dito sa Tansa, ang Istana Tansa de Villas. So, ito pong yung 3-story natin na may lot area na 54 square meter at floor area 94 square meter. Meron itong provision for 4 bedrooms at meron siyang 3 toilet and bath. So ano pa hinihintay natin? Let's unlock your dream home. So bago natin start yung house tour natin dito sa The Villas, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. So ito na po, start na natin yung tour natin dito sa The Villas, dito sa Istana Tansa. So ito nga po yung ating actual turnover na may lot area nga na 54 square meter. So ito na po yung pinaka-lot ninyo. This is the 54 square meter. So kung regular lot tayo na 54, mga hanggang dito po siya. Yan, kasyang-kasya po ang isang sedan dito or ang pickup dito sa area na to. Tapos mapapansin nyo po, mayroon tayo magkabilaan na pader. So kasama na po yan na pan-turnover. So ay papagawa mo na lang dito, syempre yung pinaka-gate mo. So kung anong design po yung gusto nyo sa gate, pwede po yan. Tapos mapapansin nyo nga po, ang ating facade is napaka-modern contemporary. Ang ganda po ng combination ng kulay na ginamit nila. So, iba-iba po ng kulay yan, kada bahay po. So, nasa sa inyo na po yan or nasa inyo na po kung anong pipiliin yung unit. So, dito po sa Istana Tansa, ang location po ng 3-story natin is malapit lang po siya sa pinaka-gate ng subdivision. So, dito rin po natin matatagpuan yung ating Poso Negro sa unahan. So, syempre, napaka-convenient na. Madali lang siya linisin dahil nasa garage area lang po siya. So, ang kotse nyo po dito pag pinark nyo is partially covered na po siya kasi medyo naka-overhang po yung bahay natin. Yung halos kalahati ng kotse is covered na. And then, yung natin, yung bahay po natin is malapad siya. So, kung magpapark kayo ng kotse dito, kasyang-kasya pa po siya, may space pa po kayo, daanan papasok. So, pasok na po tayo sa loob, papakita ko sa inyo yung actual turnover. So, this one po is the actual turnover. Yung pintuan po natin upon entering is flush metal door po siya at ang hamba naman po natin is gawa din po sa bakal. So, pasok po tayo. So, ito na po yung actual turnover niya. Ang ating floor po is cement finish, concrete finish po siya. Pantay na pantay po. So, kung magpapatiles kayo, magpapa-vinyl po kayo, onting-onti na lang po gagamitin sa tiles na adhesive. Or kung vinyl naman, syempre, pantay na po yan. Okay na po gawin. Tapos, ang walls po natin dito sa atin is painted na po siya. May first coat na po siya ng paint na white. Tapos, ang mga bintana naman po natin dito is aluminum encased na powder coated po yan. Sliding windows. At ang ceiling naman po natin is naka-metal deck na kasi buhos nga po siya. Tapos mapapansin nyo, ang laki po ng mga biga dito at mga poste na ginamit. So sobrang tibay po ng bahay na to. Dito naman sa ating kitchen area, bare finish po siya. So ganito lang po siya, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyong ilipat to sa likod, extend pa po itong area para mas malaki yung kitchen nyo. Pwedeng gawing dining na lang to, tsaka tawag dito, kitchen area, sa area na to. So, mamaya papakita ko sa inyo, so baybayin nyo itong video na to, makikita nyo yung model unit natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano nila dinesign itong unit na to. So, dito po sa likod, pwedeng ito po yung maging area nyo as a laundry area. Yan, hanggang dito po yung pinaka lot ninyo. Papaderan nyo na lang to, tsaka dito sa area na to. Pwedeng extend yung bahay. So, nasa sa inyo na po yan. Tapos mapapansin nyo po, dito sa area na to, nandito rin po yung pinaka-fire exit niya. So, punta naman po tayo dito sa ating toilet and bath. So, this townhouse po is meron kayong 3 toilet and bath.
So, ganito po siya, ito-turn over sa inyo. Ang wala lang po dito yung inodoro po, tsaka yung lavatory, yun lang po yung kulang dito. Pero, ibibigay po nila yan upon turnover. So, di lang po nilagay. Wala nga lang po siyang tiles upon turnover. Pero, at least, di ba, ready na. Rough finish na po yung pinaka-CR nyo. So, makakapili ka ng paborito mong tile. So, tatlo nga po itong toilet and bath. So, every floor po, meron tayong toilet and bath. So, sa atin naman staircase. Ang staircase po natin ay, syempre, buhos po, diba? Napakaganda. Buhos siya, sobrang matibay po siya. Ang railings po natin is gawa po siya sa bakal. So, ang kagandahan, pag buhos, syempre, pag akyat panaog yung mga bata, hindi siya ganun kaingay. Tapos, syempre, diba, malapad siya. Hindi tayo masyadong mahihirapan pa magkakasalubungan. Syempre, 3-story to, diba? Akyat baba ang mga tao. So, akyat tayo sa taas, papakita ko sa inyo yung second floor. So, going here naman po dito sa ating second floor. Ito nga po yung sinabi ko sa inyo dito sa staircase, malapad naman po siya. Kung magkakasalubungan kayo, okay naman po siya, wala kayong magiging problema. Sa railings po natin is paikot po siya hanggang doon sa susunod pa na staircase. And then, ang pwede nyo pong gawin dito sa staircase na to is lagyan na lang siya mga vinyl planks para mas maganda yung design niya. So, ito na po yung pinaka second floor natin. Balaki niya. Sobrang luwag niya po dito sa second floor natin. Meron tayong dalawang malaking bintana, isang awning type, tsaka isang sliding window na aluminum po sila parehas. Mataas po yung ceiling natin dito. So, kahit magpalagay pa po kayo dyan ng ceiling na may design, okay pa rin siya. Mataas pa rin po siya tingnan. So, dito naman po tayo sa side na to. Dito naman po sa side na to, mapapansin nyo rin po, pwede pa kayo maglagay ng isang bed dito na merong toilet and bath. So, dito po, sa area na to, same width po dun sa may toilet and bath natin sa baba, same din po yung finish niya. So, nasa sa inyo na rin po kung anong design ng toilet ang gagawin niya. So, akyat naman tayo dun sa ating pinaka third floor. So, staircase pala, same with the ground floor po, same lang po yung laki ng ating staircase. So, akyat po tayo sa taas. So, punta na po tayo dito sa ating pinaka third floor. Ayan, ito na po yung, ganito rin po yung kanyang staircase. Same lang din po dun sa baba. At mas maluwag din po, or same lang din naman po pala yung size dito sa pinaka third floor natin. So, kasya po dito ang dalawang malaking bedroom. So, papakita ko mamaya sa inyo ating model house. Makita nyo kung gaano kaganda to. So, ito nga po yung pinaka third floor natin. So, ganun din po, same as with the second floor. Meron din po tayo awning type tsaka sliding window. Tapos yung ceiling po natin, hindi nyo na kailangan magpagawa dahil nga naka-ceiling na kayo. So, ang papalagay na lang natin dito, menos gastos na po siya is partition na lang at ang vinyl tiles or tiles na gusto niyo. So, yung build pala ng bahay dito, kaya napansin nyo may mga poste tayo, conventional po siya. Poste, tsaka yung mga hollow blocks. Conventional type po yung gawa ng bahay. So, dito naman po tayo sa ating pangatlong toilet and bath. So, dito sa pangatlong toilet and bath, parehas din po siya dun sa naunang dalawang toilet and bath sa baba. So, almost the same lang. Ang kaiba nga lang, may ceiling siya dito. Tapos ngayon, rough finish din po siya. So, punta naman po tayo dun sa ating model unit. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya pag dinesign na tong bahay na to. So, tara! Po tayo sa ating model unit dito sa Estada Tadsa. So, pansin nyo nga, nilagyan na nila ng tiles dito sa pinaka-garage niya. Tapos medyo irregular size tong ano na to tong unit na to. And end unit siya. So, makikita nyo kung ano yung itsura niya pag end unit. So, pag end unit po kayo, syempre may extra space po kayo dito sa gilid. At ang kagandahan niya rin po, dahil end unit, may mga bintana kayo sa gilid. So, mas maliwanag po sa loob ng bahay. Same with the inner unit po, ganun din po yung dito sa likod. Meron din po tayong fire exit. At syempre, nandito yung mga bintana natin dito sa CR tsaka sa likod na bahagi ng bahay. So, pasok tayo sa loob. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ito na nga po yung ating interior dito para sa ating model unit. So, ang ginawa po nila dito is yung dining space. Itong dining space na to, tsaka itong kitchen na in-extend na nila. Nilagyan na ng cabinet. Dito po nilalagay sa ating ground floor. So, dito naman sa side na to, yung pinakita ko nga sa inyo, yung pinaka-service area niya. And then, ito naman, ano maganda yung toilet and bath. Pakita ko sa inyo yung toilet and bath. So, dito sa toilet and bath, yan, ito po yung ginawa nila. Naka-tiles na po siya na hanggang ceiling. May nilagyan na nga nila ng magandang pintura yung ceiling. Tapos mga design, accessories. Yan. So, ganito po yung turnover niya doon sa actual turnover.
meron siyang HCG po na mga fixtures or water closet na flush and then isang lavatory na AC dyan. So, gandang ano po yan. Kasi ito nga po yung sinabi ko sa inyo kanina doon sa actual turnover. Ang nilagay nila is yung pang non-slip tsaka vinyl tiles po dito sa ating staircase. So, ang ganda niyan tignan. So, okay tayo sa second floor. Here dito sa ating second floor. So, di ba napaka-blue. Blue ang ating second floor. So, dito nga nilagay yung kanilang pinaka-living space. So, luwag ng living space mo dito. Pwede kang maglagay ng TV sa area na to. Pwede mo enclose yan. May TV. So, ito nga rin sinabi ko po sa inyo kanina. Metal deck siya. Pero, nilagyan nila ng design. Pero, kahit may design na siya, hindi pa rin siya ganun kababa. Tignan, diba? So, na-enclose nila yung metal decks. Dito naman tayo sa ating toilet and bath. Dito sa ating second floor. Yan po, same din po dun sa ating ground floor na nilagyan din po nila ng tiles na 12x12. Ang taas po yan. Same din po na accessories na ginamit. So, punta naman po tayo dito sa ating first bedroom dito sa second floor. So, ito nga po yung ating malaking bedroom dito sa second floor. So, dalawa po, perfecto kung may dalawang anak kayo. Yan, babae or lalaki or parehas babae o parehas lalaki. Ganda po yan. Maluwag po yung bed natin. Dalawa pong single. Tapos sa area na to, meron pa silang study table. At may malaki silang cabinet na almost floor to ceiling. Kasya nga ako dito. So, ganun kalaki siya. Ganun kalaki yung cabinet. Pero yung room, maluwag pa rin. Kasya dalawang kama. So, akit naman po tayo sa third floor. Magpapakita ko sa inyo yung master bedroom sa isa pang room. So, dito na po tayo sa pinaka-last na floor ng ating third floor nga po. So, dito po sa unahin ko na itong pinakaunahan na bahagi ng kwarto. So, meron pa kayong isang malaki rin na room. So, double size po yung bed na to. Maluwag yung space natin. Siyempre, end unit. Kaya, napakaliwanag nung ating kwarto. So, aside naman na to, same po doon sa kwarto sa unahan sa baba, sa second floor, meron din malaking cabinet na almost floor to ceiling yung size niya. At syempre, maluwag siya, di ba? Ang ganda pa ng pagka-design. So, dito naman tayo sa ating master bedroom, sorry. So, sa master bedroom natin, syempre, meron tayong twin size na bed. Laki niya, mataas yung ceiling natin dito. Ang ganda ng pagka-design nila, nilagyan na lang nila ng vinyl tiles yung pinaka-flooring. And then, syempre, meron tayong malalaking cabinet din dito. So, kahit may malalaking cabinet siya dito, ang laki pa rin ng room. Hindi siya yung typical na room na nakikita ko sa ibang properties. Ito talaga malaki. Tapos may space pa nga siya kabilaan dyan para sa design. So, may couch ka pa nga maliit dito. So, syempre, kung master bedroom, meron siyang sarili toilet and bath. So, ito nga po yung same with din dun po sa dalawang ating toilet and bath sa baba. Ganun rin po yung ginawa nila, 12x12 na tiles. Siyempre, from floor to ceiling yung tiles nila. Siyempre, mayroon na shower curtains area na yan. So, ito po, dito po magtatapos yung tour natin dito sa model unit. So, okay na po tayo dun sa ating tour dito sa model house. Ang ganda niya, di ba? Kung interested ka sa bahay na to, ito yung sample computation natin as of September 2, 2023 po. So, ang kanyang pinaka-total contract price niya po is 3,414,000 and then ang loan value nyo po or yung ilo-loan natin sa Pag-ibig is 3,312,000 po. So, Pag-ibig financing po ito. And then ang reservation po natin dito is only 5,000 pesos po. Yes po, tama po yung narinig nyo. 5,000 pesos lang po mare-reserve mo na itong 3-story na townhouse na to. And then ang inyong down payment po is 102,000 lang po. 102,000 lang po yung down payment niya. Payable po siya ng 2 years or ng 24 months na per month po is 4,042 lang po. Yes, 4,042 lang po yung down payment niya for 24 months. At syempre, pag nadudun na kayo sa Pag-ibig financing, pag natapos na po si down payment nyo, siyempre doon na tayo sa Pag-ibig monthly amortization natin na 20,935 lang po. So, ang required income po dito, pag gusto mong avail itong bahay na to, dapat ang income mo is nasa 59,815 po. So, yun na po yung price niya. Kung may mga question pa po kayo dito sa bahay na to, kung ano yung requirements, kung OFW or
or locally employed po kayo, yan, mag-comment down below lang po kayo or check nyo po yung description dyan. Meron po kaming mga link papunta doon sa aming Facebook page. So dito na magtatapos yung napakagandang tour natin dito sa Estanatan sa The Villas. So kung nagustuhan mo tong napakagandang property na to, you can contact us on our Facebook page. And if you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.